It, ito pong laban na ito ni Vincent Astrolabio at saka ni Junto Nakatani ay isa sa pinakamalaking laban ng Pilipino ngayong taon na ito. Ito po ay gaganapin sa Japan sa July 20th para po sa WBC Bantamweight title. Dito po sa video na ito pag-uusapan natin kung ano po ba ang tale of the tape, analysis, at ano po ba sa tingin ko ang dapat mangyari para po manalo po ang ating kababayan. And let's be honest here, sino po ba ang dihado at lamado? Well, obviously, sasagutin ko na kagad yan, dihado po ang Pilipino, pero may pag-asa ba talaga ang Pilipino? Pag-usapan natin kung anong dapat mangyari. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Bilang isang Filipino boxing fan, ito po ang mga laban na hinahanap natin at iniintay natin. Siyempre medyo kinakabahan ako dito kasi Junto Nakatani. Alam mo ba na si Junto Nakatani ay considered number 2 sa Japan, next only to Naoya Inoue. So talaga namang napakatindi po itong laban na ito. So let's go ahead and look at the odds first. Ito po, mga expert na po ang nagsabi na sa betting odds po talaga ay sobrang dihado, plus 1,000 at negative 3,000 pa nga. Ito pong si Junto Nakatani. So para bang sinasabi nila na sobrang dihado po ng ating pong kababayan. Bakit nga ba sobrang dihado ang ating kababayan dito? Una-una pag-usapan natin ang tale of the tape. So let's look at this, no? Napakaganda po ng record ni Junto Nakatani. Siya po ay may 27 wins at undefeated po, 26 years old pa lamang at may tangkad po na 5'7 and a half. At makikita po natin ang kanya po mga tinalo. Si Alexandro Santiago, RG Cortez, Andrew Maloney at Francisco Rodriguez Jr. Samantala, para kay Vincent Astrolabio, he's 19 wins, 4 defeats, and 27 years old only. 5'5 lamang po si Vincent Astrolabio. So lamang po sa tangkad itong si Junto Nakatani, which has always been his advantage po sa mga laban. Pero kung titingnan po natin, Vincent Astrolabio has a very good record. He was able to defeat Nikolai Potapov at ang legendary niya si Guillermo Rigondo. Titingnan natin ang kartada nila specifically. May 20 knockouts po itong si Junto Nakatani out of the 27 wins at siya po ay southpaw. Nako, na medyo mahirap. At ito naman si Vincent Astrolabio may 14 na panalo, na knockout at 19 na panalo. At yan po ang kanila pong kartada. So, honestly speaking, hindi naman ako magsisinungaling sa inyo. When you look at the stats, talagang Vincent Astrolabio is in for a tall task. Medyo mahirap talaga. Kaya nga ako, I'm so, kumbaga proud kay Vincent Astrolabio at sa team nila. Talagang nag-focus talaga sila sa training. Kasi totoo naman ang kasabihan na kailangan magandang training para talagang maipanalo mo ang laban. And I think Coach Nonoy Neri and Team Astrolabio has done it. And they're ready for this one because they're gonna need it. They need to be 100%. Kilala natin si Junto Nakatani and I watched the highlights of Junto Nakatani. Napakaganda ng mga combination niya. Very offensive-minded fighter. At yung 1-2 niya, yung jab niya, napakaganda. Tsaka yung straight niya na sometimes it goes straight to the head and sometimes go to the body can knock you out. At pag makikita mo na talagang malakas po ang suntok. But that's a good thing because si Vincent Astrolabio, may lakas din naman. No, and ako'y naniniwala lagi na ang underdog man, lalo na pag Pilipino, basta may lakas, ay may pag-asa. So, what does this mean para sa akin? Sa akin, sa tingin ko dito, ang pinaka-importante na mangyari, of course, obviously, dapat given a 100% condition itong si Vincent Astrolabio because hindi talaga mangyayari na boxing na hindi ka matatamaan. So, matatamaan si Vincent Astrolabio sa galing nito yung Junto Nakatani. Hopefully, hindi po siya masaktang agad. The thing that I would like to see kay Vincent Astrolabio, because if you look at the highlights and the fights of Junto Nakatani, he leverages his long arms. Yung kanyang reach talaga. And when he fights mid-range, talagang nabubuelo niya yan. At pag tumama yan, masakit at posibleng pong masaktan si Vincent Astrolabio. So, I was thinking here, although I know, meron pong plano si Coach Nonoy Neri na mas maganda dito. But sa aking palagay, if Vincent Astrolabio wanted to win, he needs to make sure that he doesn't get hit by that left straight by fighting inside. Sa tingin ko, he needs to be aggressive here. Naalala ko kasi, sinabi ni Vincent Astrolabio yung kanyang pagkakatalo po ng majority decision kay Jason Maloney, na pareho nilang yung magkapatid, no, kinalaban po ni Junto Nakatani. Parang sabi niya,
gonna go for a knockout. I think that's the right mindset. And yun talaga magpapanalo sa kanya kung lalo na kung nasa teritoryo siya ng kalaban. So I guess he needs to be aggressive because sa nakikita natin mga laban po ni Hunto Nakatani, parang hindi siya nasasaktan at hindi siya masyado yung na-atake because nakokontrol niya po yung laban, which means siya po nagkokontrol ng distansya, hindi po nakakapasok yung kalaban niya. At pagka ganun, at nakokontrol niya yung mid-range and yung combination, and then with the power of Hunto Nakatani, din siya yung nananalo. So sa akin palagay, South po pa ito. So he needs to make sure that he tries to go inside and make this an inside fight and be aggressive. He needs to be the one to hurt Nakatani first. You know, not really to knock him down, but to make him think twice about his strategy. Yun ang one thing talaga no? Sa akin kasi napapansin ko when you're fighting a puncher or like yung mga malalakas, like say, for example, pag nakakalaban ng mga boksingero yung mga the likes of Mike Tyson, Manny Pacquiao, meron na kagad silang thinking na delikado, mahirap pumasok, mahirap makipagdikitan. But if me sa akin pag yung kagad na isip mo, parang medyo kagad meron threat na ganon, obviously, you know the threat, but dapat you need to counter it. Kasi kung alam mo nang malakas siya, syempre mag-iingat ka na. Pero pag pinabayaan mo naman siya mag-control ng laban at natakot ka, hindi ka rin mananalo. Which is, I think, now the mindset of Vincent Astrolabio. And ako, I'm okay with it. I would rather lose by knockout. You know, it's easy for me to say it because I'm not a boxer. Alam ko, masakit manakaut. Masuntok nga lang ng kahit may kamao, masakit na But mas masakit kasi, parang feeling ko, masakit yung kala mo kaya mong manalo because of the decision. Yung pala, hindi. So, I think really for Vincent Astrolabio, he needs to put his mind that he needs to hurt itong si Nakatani early. And of course, not get hurt early because that would ultimately, yung usual na kasabihan natin na pag natamaan ka, nag-iiba yung plano mo. So, kung sino una masaktan dito, talagang sila yung posible pong matalo. Again, diado po tayo, but ito po yung hinahanap po ng bawat boksingero, lalo na ng mga Filipino boxers, an opportunity to fight someone great. Actually, pangarap ng mga boksingero lagi na makakalaban sila sa biggest stage. And if that's your dream, they have to start somewhere. And this is actually a potential start again of Vincent Astrolabio. I mean, hindi naman po yung record ni Vincent Astrolabio, hindi po basta-basta yan. Kaya ako naniniwala talaga ako na may chance po si Vincent Astrolabio na saktan po ito. Kasi nanakaut niya yung Nikolai Potapov at napabaksak niya rin Guillermo Rigondo. Although Guillermo Rigondo is no longer in his prime. But he has names on his record na tinalo niya at nakalaban niya. So hindi po basta-basta, hindi po tinatawag natin na padded ang record ni Vincent Astrolabio because he has fought the best of them and he has, kumbaga, nakatayo siya harap-harapan on the best of them. So, at the end of the day, this is a big fight and I believe Vincent Astrolabio has a chance here if and only if talagang sa tingin ko makontrol niya yung laban inside and the win, sa tingin ko, knockout dapat talaga So, either way, a knockout tingin ko ang mangyayari. But yun, this fight is gonna be on July 20th at 5 a.m. Eastern Time. 8 a.m. ang Eastern Time ang main event. So, ibig sabihin nito 8 p.m. Kasi Japan Ang Japan kasi hindi sumusunod yan sa sa American time. Meron silang sariling audience. So, yun po. At good luck po kay Team Astrolabio and I hope they win kasi this is a big opportunity. Kailangan natin ito panalo na ito. Pagdasal po natin si Vincent Astrolabio na manalo po dito sa laban na ito. And yun. Good luck, Vincent. Sana manakot mo si Hunto Nakatani.